Welcome to Clay TV. Sa dagat umano nabubuhay ang dalagang si Eden. Nakatirik ang kanilang munting bahay sa ibabaw ng dagat. Pangingisda at pangunguha ng tutubi ang tanging pangkabuhayan ng kanyang pamilya. Dahil salat sa pera, ay high school lang ang natapos ni Eden at tumutulong na lamang siya sa gawaing bahay. Lalo't na't nasa dagat ang kanyang ama at nakarating naman sa higaan ang kanyang ina. May sakit sa puso ang ginang kaya hindi ito maiwan-iwan ni Eden kahit pa nais na niya magtrabaho sa ibang lugar. Mapagmahal na anak si Eden at lahat ng nais ng kanyang magulang ay sinusunod nito. Hanggang sa isang araw ay dumayo ang isang kakilala ng ama nito at natipuhan si Eden na gawing itong asawa. "Magandang anak mo, Arnulfo. Baka naman pwede ko ito maging asawa at pangako ko sa inyo na ilalayo ko kayo sa lugar nito at ipapagumot ko ang asawa mo." Desididong wika ng may katandaang lalaki. Tumawa naman ang matandang lalaki at tumingin kay Eden na tahimik na naglalagay ng pagkain sa harap ng bisita. Nanginginig si Eden pero pinigilan nito ang sarili na huwag magsalita, lalo pa at iyon ang turo sa kanya ng kanyang magulang. "Kumpadre, hindi ba at ang laswa namang tignan ko si Eden ang inyong magiging asawa? Bata pang anak ko, kumpadre. 25 pa lang siya at may balak pa kaming pag-aralin siya," sagot ng ama ng dalaga. Lihim namang natuwa si Eden at agad kumalma ang kanyang sistema. "E di mag-aaral siya kahit pa asawa ko na siya. Pare naman, matanda na ako. At sino na lang ang susunod sa negosyo ko sa port kung mag-isa lamang ako sa buhay? Sige na, kumpadre, pag-isipan niyo ito ng asawa mo. Kapag maging asawa ko si Eden, ay ipapagumot natin ang asawa mo at pag-aaralin ko pa itong si Eden. Hindi ka na magpapakahirap dito sa dagat at dadalhin ko pati kayo ng asawa mo sa mansyon ko." Hindi nakasagot ang pobreng matanda na nagbibigay ng labis na kaba kay Eden. Wala ring inikan-naning ng babae, ngunit makikita dito ang kasiyahan ng maninig ang tungkol sa pagpapagamot. Ilang oras pa ang lumipas ay nagpaalam na ang binatang matanda at pinapaalala pa dito ang kanyang nais kay Eden. Gabi na, ngunit wala pa ring imikan ang tatlo sa hapagkainan. "May iniisip po ba kayo, Nay, Tay? Huwag niyong sabihin sa akin na tungkol ito sa matanda niyong kaibigan." Seryosong tanong ng dalaga at mababahiran dito ang pagkadiskusto. Yumuko naman ang dalawang matanda. "May pangalan ng kumpadre ko, iha, at wala kaming nais sa iyo, anak, kundi ang magkaroon ng magandang buhay kapag wala na kami ng nanay mo." "So papayag kayo sa nais niya? Tatay naman, isipin niyo naman ako." "Kaya nga naisip namin, tama lang kung sa kanya ka mapunta, anak. Oo, matanda na ang kaibigan ko, pero may pera siya. Kahit kami na lang dito ng nanay mo ay okay lang. Basta't pakita namin na sa mabuti at magandang kalagayan ka at isipin mo ang nanay mo. Malay mo, mabibigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon para gumaling." Malungkot na sagot na matanda. "Pwede naman nating ipaggamot ang nanay, Nagtatrabaho po ako, Tay. Huwag niyo lang ako ipakasal sa lalaking yun. Hindi ko siya kilala at iba ang nararamdaman ko sa kanya. Takot, Tay. Takot ang nararamdaman ko." Nagsimula ng umiyak at dalaga at napaiwas naman ng tingin ng ina nito. "At kami ba hindi natatakot? Matanda na kami ng nanay mo, Eden. Galit ako sa mundo dahil ipinanganak ako mahirap at nagkaroon ka ng magulang na tulad namin. Pero hindi pa huli ang lahat. Kahit pa kami matanda na, maganda ang buhay mo sa kaibigan ko. Bukas ay dadayo ako sa kanyang mansyon upang sabihin na pumapayag ka na." Pinalnawi ka na matanda at tumayo na sa mesa. Parang nawalan ng lakas ng loob si Eden sa oras na yun. Tumingin siya sa kanyang ina, pero umiling lamang ito. Nang lingunin ni Eden ng kanyang ama, ay pababa na ito ng dagat. Mabilis niya itong sinundan. "Hindi mo totoong kaibigan ang lalaking yun!" Pasigaw na wika ni Eden. Napatigil naman ang kanyang ama at malalim na tumingin sa dalaga. Takot na takot si Eden, pero pilit niyang nilakasan ang loob para sa kanyang sarili. "Hindi mo siya totoong kaibigan, Tay.
Dahil kung totoo mo siyang kaibigan, ay tutulungan ka niya ng walang kapalit. Hindi ba't siya ang best friend mo? Bakit may kondisyon pa ang lahat? Kung may awa siya sa atin, tutulungan niya tayo kahit pa hindi ako magpakasal sa kanya. Napatingin naman sa malayo ang matanda at malungkot na umalis. Napaiyak na lamang si Eden sa loob ng kanyang maliit na bahay. Isang oras na ang lumipas at kinabahan na ang dalaga dahil wala pa ang kanyang ama. Alam niyang nagpapalipas lamang ito ng galit, pero iba ang nararamdaman ni Eden sa oras na iyon. Nang makita ng dalaga na tulog na ang kanyang ina, ay mabilis siyang lumabas ng bahay at sumakay ng bangka. Hahanapin niya ang kanyang ama kahit abutin pa siya ng 10 oras ng gabi. Mabilis na nagsagwan ang dalaga at ilang minuto lang ay nasa tabing dagat na siya. Nakapaalamang si Eden dahil nakalimutan niya magsuot ng tsinelas dahil sa pagmamadali. Napangiti ng pilit ang dalaga nang makita kung gaano kaganda ang lugar malapit sa kanilang munting bahay. Ngunit agad din siyang nalungkot nang maisip na kahit kailan ay hindi pa siya nakapasyal sa lugar dahil nakatuon ang atensyon niya sa bahay at sa kanyang ina. Naglibot-libot lamang si Eden at maraming turista ang napapatingin sa kanya. Narinig ng dalaga ang ilang sinasabi ng mga ito na isa siyang magandang babae at kumikinang ang kanyang balat kapag naiilawan ng buwan. Napangiti si Eden. Sanay na siya sa tuwing may naririnig na ganoon tungkol sa kanya. Nag-aaral pa lamang siya ay marami nang nagkakagusto sa kanya dahil sa angkin niyang ganda. Hindi lamang sa muka kundi sa balat na rin. Nagmumukhang hindi mahirap ang dalaga kung titigan ng kanyang simpleng muka. Ngunit sa oras na titigan ng kanyang damit, ay malalaman ka agad na marami na isa siyang mahirap na nakatira sa lugar pasyalan. Mas binilisan na lamang ni Eden ang paglalakad at hinanap ang kanyang ama. Isang oras na ring palakad-lakad si Eden at halos nalibot na nito ang buong lugar. Ngunit wala pa rin ang kanyang ama. Malakas ang kutob niya na dumiretso ang matanda sa mansyon ng kaibigan nito. Kahit pa sinabi ng kanyang ama na bukas pa nito pupunta ng kaibigan. Napalunok naman si Eden at napagdesisyonan na bumalik na sa kanilang bahay. Ilang lakad pa lang ang ginawa ng dalaga ay bigla na lamang siyang nakabunggo ng isang lalaki na tila pader ang katawan nito sa tigas. Mabilisan na tumba si Eden at napasigaw sa sakit ng kanyang balakang. Aw! Ang sakit! Impit na wika ni Eden. Sorry miss. Hindi kita napansin. Okay ka lang? Here, grab my hands. Mabilis sa wika ng lalaki at sinubukang itayo ang dalaga gamit ang dalawang kamay. Napangiwi naman ang mukha ni Eden habang hinihilot ang kanyang balakang na makatayo ito. I'm so sorry, miss. Swear, hindi kita nakita. Anong ginagawa mo dito sa dilim? At bakit wala kang suot at tsinelas man lang? Tanong ng lalaki. Tinignan naman ni Eden ang lalaki at tila tumigil ang kanyang mundo nang matitigan ito sa mata. Isang kulay kayumanggi ang mata ng lalaki na kaparehas ang kanyang mata. Okay lang ako. Pasensya ka na rin. Hinahanap ko lang ang aking ama. Halos bulong na sagot ni Eden. Gusto mo tulungan na kita? It's not good for a woman like you walking all alone. You know, maraming tutubi dito at pwede ka masaktan. Gabi na rin at maraming bastos dito na turista. Here, suotin mo muna ang tsinelas ko. Parang hinaplos ang puso ng dalaga nang makita ang lalaki na umupo sa buhangin at pinasuot sa kanya ang malaking tsinelas ito. Hindi nakapagsalita si Eden habang ginagawa yun ng lalaki. Okay na. I'm Eric by the way. Ikaw, ano pangalan mo? Maya-maya ay tanong ng lalaki. Eden. Eden ang pangalan ko. Salamat dito sa tsinelas mo ha. Sanay naman kasi ako na nakapaalama sa buhangin. Pero salamat pa rin dito. Nahihiyang wika ni Eden. Tumawa naman ang binata at nilibot ang paningin. So, saan tayo magsisimula maghanap? Hinanap ko na siya kanina pa. Baka nakauwi na yun ngayon sa bahay. Kailangan ko na umalis. Babalik na ako sa bahay namin. Oh, saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Okay lang. Wag na. Bangka ang sinakyan ko papunta dito. Baka hindi ka rin makabalik kasi wala ka ng sasakyang bangka.
Ngiting wika ni Eden. Tumango naman ang lalaki at nagpaalam na ito. So, balik na ako sa grupo ko ah. Nice to meet you, Eden. Sa'yo na yung tsinelas ko. May extra pa naman ako sa kwarto. Mag-ingat ka at gabi na. Tumango na lamang ang dalaga at tinanaw nang umalis si Eric. Napangiti naman ang dalaga. Hindi niya alam ngunit magaan ang loob niya dito. Umalis na si Eden sa kanyang bangka. Pagdating ng dalaga ay nakita niyang tulog na pala ang kanyang ama. Napangiti na lamang si Eden at agad nilinisan ng tsinelas sa bigay sa kanya ng estrangherong si Eric. Hanggang sa paghinga ni Eden sa kanyang masikip na higaan ay katabi niya ang tsinelas. Hindi niya maintindihan kung bakit napapangiti siya sa tuwing nakikita ang bagay na bigay ng lalaki. Kinabukasan ay maagang nagising si Eden dahil may dumating na bisita. Nagulat si Eden nang makita muli ang kaibigan ng kanyang ama. Magandang umaga, aking mapapangasawa. Maganda ka na at ikakasal na tayo sa West ngayong araw. May binili rin ako puting damit para sa'yo. Nais ko magmukha kang disente sa harap ng mayor natin mamaya. Masaya akong malaman na pumayag ka na, Eden. Halos hindi ako makatulog kagabi nang matapos kami sa pag-uusap ng tatay mo. Malaking ngiti ng wika ng binatang matanda. Namutla si Eden sa narinig. Nais siyang tumakas ngunit nakita niyang handa na ang kanyang ama at ina at tanging siya na lang ang hindi pa. Napalunok naman si Eden at walang nagawa kundi maligo sa loob ng kanilang maliit na banyo. Umiiyak habang naliligo ang dalaga. Hindi niya lubos maisip na gagawin iyon ng kanyang ama sa loob lamang ng ilang oras na pag-uusap ng kaibigan nito. May isang bading na nag-ayos kay Eden matapos siyang maligo. Napapalakpak pa ang bading na matapos ito sa kanya. Wala naman itong masyadong ginagawa dahil maganda na si Eden. Sakay ng isang bangka ay tulala lamang si Eden. Panay ang salita ng lalaki, ngunit hindi ito pinapansin ng dalaga. Titig na titig si Eden sa kabilang bangka kung saan naroon ng kanyang magulang. Ngunit umiwas lamang ang mga ito. Malungkot na bumaba ng bangka si Eden. Naisip niyang wala na siyang kawala sa matandang lalaki. Sa kotse ko ikaw sasakay, okay? Tapos ang nanay at tatay mo sa jeep. May ibang sasama kasi sa kasalan natin. Hayaan mo. At sa susunod na taon, sa simbahan na kita papakasalan. Ngiting wika ng lalaki na hindi pinansin ni Eden. O siya, maghintay ka muna dyan saglit at may kukunin pa akong papel. Kailangan natin yung sa kasal mamaya. Rest assured, dyan ka lang. Wika muli ng lalaki at hindi pa rin sumagot si Eden. Maya-maya lang ay lumapit ang isang bakla kay Eden at binigay ang isang box na nalalaman ng mamahaling sapatos. Napatingin naman si Eden sa kanyang paa at doon napansin na suot pala niya ang tsinelas ni Eric, ang lalaking nakilala niya kagabi lamang. Napasinghap si Eden nang biglang pumasok sa kanyang isipan ng estranghero. Napalunok ang dalaga na maisip na puntahan ito at isauli ang gamit. Ngunit hindi alam ni Eden kung paano tumakas at saan hahanapin ng lalaki. Nilibot ni Eden ang paningin at nakita niyang nag-uusap lamang ang mga tauhan ng mayamang kaibigan ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Eden at mabilis na tumalikod. Isang segundo pa ang pinalipas ng dalaga at bigla niyang tinakbo ang dagat papunta sa maraming turista. Habol ni Eden ang kanyang hininga, bitbit ang sapatos sa binigay ng binabae. Hanggang sa makita niya si Eric sa isang kubo na tela, kagigising lamang nito. Eric! Tawag ng dalaga dito. Eden? Ikaw ba yan? Wow! Ang ganda natin ah! Saan ang punta mo? Gulat na wika ng lalaki nang makita siya. Oh, oo, ako ito. Ikakasal na ako ngayong araw. Nais ko lang ibalik itong gamit mo. Nagulat muli ang lalaki sa narinig at mabilis itong bumaba sa kubo. What did you say? Ikakasal ka na ngayong araw? Tumango naman ang dalaga at sinuot ang mamahaling sapatos at binigay kay Eric at tsinelas ito. Salamat nga pala. Sige, alis na ako. Malungkot na tumalikod si Eden sa lalaki. Naramdaman naman ito ng binata, kaya mabilis niyang pinigilan ang dalaga. Bakit ramdam kong lungkot ka?
Hindi ba dapat masaya ka kasi ikakasal ka na? Most of the girls wanted to be married. Hindi ako masaya, Eric. Lalo na't hindi ko kilala ang lalaking mapapangasawa ko. Kaibigan siya ng tatay ko, kaya pumayag sila na ikasal ako sa kanya. May pera rin kasi ang matandang yun, kaya pumayag sina nanay at tatay. Napasinghap naman ang binata at tumingin sa paligid. Mabilis siyang hinawakan ng kamay ni Eden at pinapasok sa kanyang kubo. So ayaw mong makasal talaga sa kanya? Bulong ni Eric na tila ba takot na may makarinig sa kanila. Ayaw ko man ay wala akong magagawa. Nakatakda na akong ikasal at para na rin malunasan ng nanay ko. May sakit si nanay at kapag magpakasal ako sa matandang yun, ay ipagagamot niya si nanay. Goodness! Alam na matandang iyon ang kahinaan ng magulang mo. Pero ano ba talaga ang nais mo sa isang lalaki? Yun ba ang dream guy mo? Dream husband? Simple lang naman na pangarap kong asawa, Eric. Kontento na ako kung hindi siya mayaman. Basta mamahalin niya ako. Hindi kasi pagmamahal ang nararamdaman ko sa lalaking yun, kundi takot. That's normal, Eden. Come here. Nanginginig ka na. Kumalma ka. At may naisip ako. Kalmang wika na binata. Nagulat si Eden nang yakapin siya ni Eric. Ngunit kalaunan ay umakap na rin ng dalaga dahil nakadama siya ng init sa katawan ng lalaki. I want you to trust me on this plan. May naisip akong solusyon sa problema mo, Eden. I'm sure hindi matutuloy ang kasal niyo ng lalaking yun kung papayag ka. Pulong ng binata at hinalikan ng ulo ni Eden. Napapikit naman si Eden dahil sa sensasyon ng nararamdaman. Tila may kuryente na dumadaloy sa katawan ng dalaga nang halikan ng kanyang ulo ng lalaki. Diyos ko po, mahal ko ata ang estrangherong ito. Kung pagmamahal man ito, sana'y ay siya na lang ang pakakasalan ko. Sa isip ni Eden. Agad lumayo ang lalaki at hinawakan ng mukha ni Eden. Listen carefully, Eden. In order to cancel your wedding with that guy, kailangan mong magpakasal sa akin. May kaibigan akong abogado na nasa kabilang kubo lamang. Sabihin mo lang sa akin na papayag ka at pakakasalan kita sa oras na ito mismo. Magagawa ng paraan ng kaibigan ko ang papeles natin. Seryosong wika ni Eric at titig na titig sa mata ng dalaga. Napasinghap naman ang dalaga. Hindi niya inakala na magkakatotoo ang hiling na makasal sa lalaki. Pero kung iniisip mo na isa rin ako estranghero, which is totoo naman, at wala na tayong magagawa, kahit pa tumakas ka ngayon at pwede kang hanapin ng lalaking yun, lalo na at alam mong may pera siya. Papayag ako. Magpapakasal ako sa'yo. Mas gugustuhin ko pang makasal sa'yo kaysa sa matandang yon. Wala akong takot na nararamdaman ngayon, Eric, dahil nandito ka. Pero sa tuwing kaharap ko ang lalaking iyon, ay takot na takot ako. Mabilis sa sagot ni Eden. Napangiti naman ang binata at niyakap si Eden. Wait here. Magbibihis lang ako at pupunta tayo sa kubo. Bago pa malaman na magulang mo nandito ka. Sige. Umalis pa sila dahil may kinuha na papeles para sa kasal namin. Sige, wait lang. Mabilis ang naging kilos ni Eric. Halos 1 minuto lamang siyang naglinis ng katawan. Suot ang simpleng t-shirt at sabay na silang lumabas ng kubo. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa kabilang kubo at kinatok ni Eric ang pintuan nito. Papungas-pungas ang lalaki sa loob ng kubo nang binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo dito, Eric? At sino yung kasama mo maganda? Tanong ng lalaki. Napayuko naman si Eden dahil nahihiya siya sa lalaki. Doon na sinabi na binata ang kanilang plano. Nagulat pa ang kaibigan ni Eric sa gagawin nilang pagpapakasal na wala sa oras. Pare, sinasabi ko sa iyo, this is not safe. Para mo na rin kinidnap si Eden. Iiling-iling na wika ng abogado matapos naninig ang plano ng dalawa. Bro, we don't have enough time. Hindi ka ba naawa kay Eden? Ikakasal siya sa lalaki hindi niya kilala. At least sa akin hindi siya takot. She felt secure. Kaysa doon sa matanda. Tumingin naman ang abogado kay Eden
at naaawa ito nang makitang iiyak na ang dalaga. Fine. Alam mong fixed marriage lang kami ni Joanna. Ayokong mangyari kay Eden ang naranasan ko. Upo kayo. Ako nang bahala sa papeles nyo. Basta, labas ako nito pagkatapos, okay? Natuwa naman ang dalawa sa narinig. Mabilis na umupo si Eden at ganoon din si Eric. Teka, may singsing kayo? Tanong ng abogado. Umiling naman si Eric at ganoon din si Eden. Napailing na lamang ang abogado at may kinuha sa kanyang bag. Here, gamitin niyo muna to as a sign na kasal kayo. Pambihirang bakasyon to, Eric. Dito pa talaga kita ikasal sa kubo ko. Di pa nga ako nakapaghilamos eh. Wika ng lalaki at nagsimula ng ikasal ang dalawa. Napapangiti na lamang ang dalaga na makita niya kung gaano kaseryoso si Eric sa kasalang naganap. Masaya si Eden dahil alam niyang hindi na siya makukuha ng matandang lalaki. Kailangan niya lang harapin ang galit ng kanyang ama. Mabilis natapos ang kasalan ni Eden at Eric. Saktong lumabas na ang dalawa sa kubo ang siya namang pagdating ng magulang ni Eden kasama ang matandang lalaki. Galit na galit ang lalaki nang makitang hinawakan ni Eric ang dalaga sa baywang. Tumingin ang ama ni Eden sa kamay nila ni Eric at tagulat pa ito nang kuminang ang singsing na suot ng dalawa. Galit na galit na umalis ang matanda at kung ano-anong masasakit na salita ang pinagsasabi sa magulang ni Eden. Nakita ni Eden na tila nakahinga na maluwag ang kanyang ama at ngumiti rin ng tipid ang kanyang ina. Kaya inisip ni Eden na hindi galit ang mga ito. Ipakilala mo ko sa kanila. Bulong ni Eric sa tenga ni Eden. Nagulat naman si Eden, ngunit ngumiti na rin ito kalaunan. Agad kinausap ni Eden ng kanyang magulang. Si Eric na rin mismo ang kumausap sa dalawang matanda at humingi ng paumanhin kung nagpakasal silang walang magulang. Hindi inakala ni Eden na iiyak ang kanyang ama nang sila na lang dalawa. Umalis muna si Eric upang humuli ng makakain kasama ang nanay niya. Pasensya ka na anak. Tama ka. Dapat hindi ka makasal sa lalaking yun. Nang umalis siya upang kunin ang papeles mo sa barangay, ay sinundan ko siya. Narinig ko ang lahat ng balak niya sa iyo, iha. Wala naman talaga siyang balak na ipagamot ang nanay mo. Tanging ikaw ang pagnanais niyang mapasa kanya. Kaya bumalik ako sa iyo. Ngunit wala ka na roon. Kaya nakahinga ako ng malaki. Patawarin mo ang tatay, iha. Nasilaw ako sa pangako niya. At dahil na ni sa pagnanais ng mapabuti ang iyong ina. Niyakap na lamang ito ni Eden. Wala siyang galit sa ama. Kaya agad-agad ay pinatawad niya ang matanda. Ikaw hindi mo sinabi sa akin na may nobyo ka pala dito. Gusto ko siya, iha. Alam kong masaya ka sa kanya kapag magkasama na kayo. Wika pa ng matanda na tinawanan lamang ni Eden. Mabilis lumipas ang oras at sabay nang ipinagdiwang ni Eric ang kanilang kasal at ang kanyang kaarawan. Nalaman ni Eden na kaya nandoon sa isla ang binata kasama ang mga kaibigan nito dahil kaarawan ni Eric. Masayang masaya si Eden dahil sabay ang kanilang kasal ni Eric sa kaarawan nito. Umalis naman ang abogado upang asikasuhin ang papeles sila upang maging totoong kasal ang nangyari. Lumipas ang isang araw ay nagpatayo ng bahay si Eric malapit lamang sa bahay ni Eden. Nagtanungin ni Eden kung bakit doon ito nais tumira ay sinagot naman siya ng asawa na kailangan doon sila upang hindi maiwanan ng magulang ni Eden. Napakagatlabi na lamang si Eden at niyakap si Eric. Simple lamang ang pamumuhay nilang mag-asawa. Ngunit mas nais malaman si Eden sa asawa kung saan ito kumukuha ng pera pang tayo sa bahay at kung ano ang trabaho nito. Minsan na rin kasing umalis ang lalaki at may dala-dala itong laptop sa tuwing mamamasyal sila. Ngunit sa unahan ng hiya si Eden, kaya lumipas na lamang ilang buwan ay hindi niya alam ang trabaho ng asawa. Mabait at matulungin si Eric sa ama ni Eden. Responsable rin itong asawa sa babae. Napapangiti na lamang si Eden sa tuwing makikita niyang masayang nag-uusap ang kanyang magulang kasama ang asawa. Tanging alam ni Eden ay ang pangalan ng lalaki, Erickson Villar, ang tunay na pangalan ng kanyang asawa. Isang araw
ay pumunta ng lungsod si Eden dahil utos ng kanyang asawa na kumuha ng appointment para sa check-up ng kanyang ina. Halos hindi makapaniwala si Eden dahil kahit isang beses ay wala sa plano nila ang kanyang ina. Pero si Eric mismo ang nag-utos sa kanya. Hindi nga lang ito makakasama dahil sumama ito sa laot ng kanyang ama. Mabilis lumipas ang araw at umuwi na ang babae. May nakita siyang malaking handaan sa isang hotel at nagulat siya nang mabasa ang signboard sa labas ng hotel. Villar Gathering. Wow! Ang yayaman ha? Sa isip ni Eden at biglang pumasok sa kanyang isipan ng asawa. Napasinghap si Eden at nagmamadaling umuwi sa kanila. May nakita kong party sa isang elite hotel. Nabasa ko sa labas ng hotel ang apelido nila. It turns out na parehas kayo ng apelido. Hindi ka naman related sa kanila, di ba? Tanong ni Eden nang makita ang kanyang asawa. Oo naman. Hindi ko na sila kilala. Kaya tiyak kong hindi ako kasapi ng mga yun. Bakit mo naman naitanong? Kung isa ba akong elite noong unang kita pa lang natin? Pakakasalan mo ba ako? Ngising tanong ng lalaki. My love, you're rich in good manners. Huwag ka nang mangarap na maging mayaman. Okay? Biro ni Eden. Napatawa naman ng lalaki at niyakap ang kanyang asawa. We will work hard, lalo na ako, para maging mayaman tayo. You deserve everything in the world, mahal. I promise, I will make you an elite who will sit like a queen. Now, let's sleep. Really? Mukhang deserve mo ng deserve ngayon ah. Mukhang natuwa ang inday ko sa sinabi mo. Biro ng babae at hinalikan ng kanyang asawa. Napangiti naman si Eric at hinalikan na rin ng asawa. Gabi na nang lumabas si Eric sa kanilang bahay. Napaisip ng malalim ang lalaki. All you want is a simple guy, Eden. Kapag malaman mo bang mayaman ako, ay hindi ka pa magagalit. Bulong ng lalaki. Ayaw ni Eric na maglihim pa sa asawa. Kaya napag-isip-isip niyang sabihin sa asawa ang totoo kinabukasan. Kinabukasan ay nagulat si Eden ng maraming sasakyan sa baybaying dagat at nakita niyang naroon ang kanyang asawa kasama ang kanyang magulang. Bakit ba huli ako palagi sa chismis? Hays, makapunta na nga, bulong ni Eden at sumakay ng kanyang bangka. Ngiting bumaba ng bangka ang babae. Eric, sino sila? Tanong ni Eden. Napalunok naman ang lalaki bago hinawakan sa kamay ang kanyang asawa. Please promise me you won't get mad kapag sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ayoko maglihim sa iyo bilang asawa mo. Just please, listen to me first. Napatango naman ang babae. Ngunit kinabahan ito nang tumingin ng mga bisita. Agad dinala ni Eric ang kanyang asawa sa harap ng kanyang magulang. Mom, Dad, meet my wife, Eden. Wife, these are my parents. Pinapunta ko sila dito to meet you. Tapos na sila mag-usap ni nanay at tatay. Ikaw na lang ang hindi pa nila nakausap. Ngiting wika ni Eric. Napasinghap naman si Eden at hindi malaman na sasabihin. Hindi pa man siya nakapagsalita ay niyakap na siya ng ina ni Eric. Ganoon din ang asawa nito na ama ng kanyang asawa. Eden, I want you to know na hindi ako simpleng lalaking gusto mo. I am the only heiress of my mom and dad's company. Love, mahal na mahal kita. Wala akong balak na lokohin ka, swear. Pero nang sinabi mo sa akin na gusto mo ng lalaking simple, ay naisip ko na baka umatras ka sa kasal natin kapag malaman mo ang totoo. Seryoso na wika ni Eric. Tila hinaplos naman ang puso ni Eden na makita niya kung gaano kabigat ang nararamdaman ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang mukha nito tsaka hinalikan. It's okay, love. Paano ako magagalit sa'yo kung ginawa mo lang yun para matuloy ang kasal natin? Kahit naman malaman kung mayaman ka, ay hindi pa rin ako aatras sa kasal natin. Mas gugustuhin kong makasal sa isang tulad mo kaysa doon sa matandang mayaman na yun. Now I finally know kung ano ang trabaho mo. Bilyonaryo pala ang asawa ko. Ngiting wika ni Eden at niyakap ang asawa. Napuno ng hiyawan ang baybaying dagat.
Tuwang-tuwa ang magulang ni Eden at ganoon din ang mga magulang ni Erickson. Kinagabihan ay nagkaroon ng malaking salo-salo. Doon sinabi ni Eric ang lahat kung paano niya nakita si Eden. Sinabi ni Eric na sinadya niyang banggain ang inosenteng si Eden dahil na love at first sight siya rito na makita niya ito sa gabing iyon. Tila tumigil ang mundo ng lalaki nang makausap niya ito at nais niya maging asawa ang babae. Napahalakhak na lamang si Eden at niyakap si Eric. Bago matapos ang gabi ay nagkaroon ng sorpresa ang lalaki sa kanyang asawa. Nagulat ang lahat nang biglang lumuhod si Eric at hiningi muli ang kamay ni Eden upang pakasalan ito sa simbahan. Napaiyak na lamang sa tuwa si Eden at agad pumayag sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang buwan at ikinasal na sila sa simbahan. Pinagamot na rin ni Erickson na magulang ni Eden at matapos lamang ang isang buwan ay bumalik na sa paaralan ang babae. Ilang taon lang ang lumipas ay tuluyan nang nakapagtapos ng kolehiyo ang babae. Tuluyan na rin gumaling ang ina ni Eden kung saan mas ikinatuwa ng lahat. Lumipas ang isang taon ay buntis na si Eden sa una nilang anak ni Eric. Mas sumaya pa ang buhay ng dalawa, lalo na at parating na ang bago nilang kasapi ng pamilya. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam! Alright mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Short story lang muna kasi magpapasko na. At saka super busy ko talaga here. Oh my gosh. So I wish you all a Merry Christmas. Wishing you all good health and happiness. Once again, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Alright, thank you to our writer, Rui, and rearranged by yours truly. And thank you to our narrator, Priscilla. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.